Magandang hapon po. Pag-usapan lang natin ito para malalaman niyo kung ano talaga ang batas patungkol sa impeachment. Ito, napansin ko lang na nagsalita si Leila de Lima na bawal daw makialam ang ombudsman sa impeachment. Gaya nitong ginawa doon sa impeachment ni Sara. Ano bang ginawa ng ombudsman? Ito po ang ginawa ng ombudsman. Nagpadala ng sulat si Ombudsman Samuel Martires na inuutusan si Sara Duterte na sumagot sa isang sinabi niya na kaso na sinampa ng Good Government Committee ng House of Representatives laban sa kanya. Ang tanong, may sinampa nga ba? Ang totoo lang, hindi mo masasabi na may sinampa ang House Committee on Good Government. Kasi po, ang katotohanan ng buhay ay nagbigay sila ng kopya sa Office of the Ombudsman ng tinatawag na committee report. Sa committee report nila, sinasabi doon ng House Committee on Good Government na ang lahat ng mga tinatawag na liquidation report ni Sara Duterte sa kanyang mga confidential fund na natanggap na kabuuan ay 612.5 million pesos ay binigay daw kuno. May mga resibo na binigay mga Mary Grace Piatos. Marami pang mga resibo na binigay na kung sino-sino na hindi naman peke ang mga pangalan. Okay, so ganun ang premise. So because of that, may isa pa pala na sa report, kasama sa report na nagbigay si Sara Duterte ng envelope sa mga opisyal ng Department of Education. Okay, natandaan ba niyo yun kung nabigay na ayon sa testimonya ng isang USEC na tinanggal sa Department of Education na binigyan daw siya ni Sara ng envelope sa pamamagitan ng opisyal ng Department of Education na galing daw kay Sara Duterte. So, well, yan po yung mga report. Hindi ko sinasabi kung totoo yan o hindi. But anyway, nung natanggap na ni Samuel Martires yun, sinabi niya, ano bang gagawin namin dito? Alangan naman itatapon namin ito. So, ang sagradong trabaho po ng Office of the Ombudsman, lahat po ng report na darating sa opisina nila, basta patungkol sa katiwalian at krimen na ginawa ng kahit sinong opisyal ng bayan, ay may obligasyon sila na aksyonan. Kaya ang ginawa ni Samuel Martires bilang ombudsman, pinadala niya ng sulat si Sara na sumagot doon sa confidential fund na malversation ng tawag. Na kumbaga ang binigay na resibo ay Mary Grace Piatos at dami mga resibo sa mga 1,000 daw mahigit. At puro daw hindi totoo ang pangalan ng tao. So ngayon, nagalit ngayon si Leila de Lima. Bakit daw nakialam ang Office of the Ombudsman? At ang problema nila talaga sa totoo lang ay baka pabilisan ng Office of the Ombudsman ang desisyon. Magagawa ng investigasyon si Ombudsman at sasabihin na ngayon kulang ebidensya ninyo. Tapos maglalabas ngayon ng desisyon ng Ombudsman sa criminal case, walang sapat na ebidensya para sabihin na kakasuhan dapat si Sara Duterte. So kung gano'n, yan ang kinatatakutan ni Leila de Lima. Ngayon, ano magiging mangyari? Ang desisyon ng Ombudsman ay patungkol sa criminal case. Tapos, pag magdesisyon niya, isusumiti ngayon sigurado ng Team Sara sa Senate Impeachment Court kung matutuloy man ang impeachment. At siyempre, makikita ngayon yan ng mga senador, ay, dismiss, ibig sabihin mahina. So, magbibigay ngayon yan ng lakas loob sa mga pro-Sara senators na ipaglaban ng pukpukan
na kailangan ideklara na not guilty si Sara. Di ba? Yan ang kinatatakutan ni Leila de Lima. Which is, ang tanong naman ngayon, kinukontra naman ni Leila de Lima sa interview niya kay Karen Davila. Mali daw yung mali. Mali daw nagsasite pa ng batas si Leila de Lima na Section 21 at Section 22 ng Omnibus, not Omnibus, but Ombudsman Law, Ombudsman Act. Ngayon, ano ba ang Section 21 saka Section 22 na sinasabi ni Leila de Lima na binabawalan ang ombudsman mag-imbestiga basta pang-impeachment? Oh, tataas ang kilay ko niyan. Tama ba? Alam mo, bartap na si Leila de Lima. Pero bakit ganito sagot niya? Parang ang babaw niya na o dala kaya yun ang puot niya kay Duterte. Pero pag analyze natin, batas lang ito. Wala akong dito. Wala akong magagawa kung mali si Leila de Lima. Alangan namin sabihin kung tama, kung talagang mali, di ba? So ganun, ito, ipapakita ko yung batas. Basahin natin sabay-sabay. At ano bang sinasabi ng batas na binabanggit ni Leila de Lima? Ang batas po na binabanggit niya ay Section 21 at saka Section 22 ng Republic Act 6770. Yan po yan. Republic Act 6770. Yan. Okay, pinasa noong November 17, 1989. So, ang title niyan is The Ombudsman Act of 1989. Yan. Tingnan natin, pupunta tayo direkta sa Section 21. Section 21, ito, Section 21. Basahin natin sabay-sabay. The office of the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions, instrumentalities, and agencies, including members of the cabinet, local government, government-owned and controlled corporations, and subsidiaries, except officials who may be removed only by impeachment over members of Congress and the judiciary. Mukhang tama. Kaya sa biglang tingin, mukhang tama si dating Senador Leila de Lima. Pero mali siya po. Ito po ang rason kung bakit mali siya. Ang pinag-usapan po ay disciplinary authority, hindi criminal authority, criminal case. Ang disciplinary authority po ay patungkol po sa pag-suspende, pagtanggal sa trabaho. Siyempre, bawal sa impeachable officers kasi ang impeachable officers gaya kay Sara, matatanggal mo lamang sa trabaho sa pamamagitan ng impeachment. Kaya yan po ang rason kung bakit bawal. Pero hindi sinasabi na bawal sa criminal authority. Kung sa criminal cases, hindi sinasabi na bawal. Tapos, kung titignan mo investigatory power ng ombudsman, sinasabi Section 22, shall have the power to investigate any serious misconduct. Pag sinabi mo naman misconduct, opisina, hindi crime. Hindi yung parusa pagpakulong. So kung misconduct in office, at sinabi dito, at kung patungkol naman sa impeachment, gagawa rin sila ng investigation, pero ang pakay ay para magrekomenda ng kasong impeachment. May impeachment na, so wala na siya dyan. Pag sinabi pa dito, in all cases of conspiracy between an officer or employee of the government and a private person, the ombudsman and his deputies shall have jurisdiction to include such private persons in the investigation and proceed against private person as the evidence may warrant. So, yan po. Yan po. Ang ibig sabihin po, na klaro lang dito, maling-mali po si Leila de Lima sa pagsabi na bawal ang ombudsman mag-investigate. Yung problema po, Ma'am Leila de Lima, nag-investigate po klaro naman sinabi ni Mr. Samuel Martires na nag-investigate sila para sa criminal case, hindi para sa pagtanggal o pagsuspindi kay Sara. Iba po yung criminal case. Tapos ito naman si Joel Chua, nililin lang naman ang publiko. May desisyon daw sa Supreme Court na nagsasabi na kapag impeachable ng officer
ay bawal daw mag-investigate ang ombudsman. Ito na naman itong isa. Abogado naman din ito. Maling-mali na naman. Sabi sa binasihan niya yung decision Supreme Court, yung Anyano Desierto case. With all due respect to you, Mr. Joel Chua. At saka ganun din ang argumento ni Mr. Attorney Anthony Audi Bukoy na spokesperson ng prosecutor ng House of Representatives para sa pagsampa ng paglilitis ng impeachment laban kay Sara. Sinasabi nila bawal daw mag-investigate ang Office of the Ombudsman kung impeachable officers. Kailangan daw antayin mo na matapos ang impeachment. Ayan na naman kayo. Saan ba kayo gumraduate? O si Bukoy gumraduate sa UP, College of Law. Ipinahiya mo lang yung UP. Si Deleman, gumraduate yan sa San Beda College. Kung saan gumraduate si Digong. Kung saan din gumraduate ang tao na the highest so far sa record na bar exam na resulta. Yan si Florence Regalado. Piniperfect niyang exam doon. Ngayon, mga matatalino sana sila. So, bigla. Kaya lang, siguro, nabubulag lang mata nila sa kanilang galit sa mundo. Galit kay Duterte. Yan ang problema dyan. So, magandang hapon po ang aking mahal na anak, Maria Alexandria Tugas. Okay? So, pakishare and like nyo to para malalaman nyo bakit mali. Pinakita ko na sabi ni Dila Dilima, ulitin ko lang, bawal daw mag-investigate ang ombudsman sa kaso kapag ang kaso ay patungkol sa isang tao na ini-impeach na hindi pa tapos ang impeachment. Ganon din ang sinabi ni Congressman Joel Chua na bawal daw patapusin daw muna ang impeachment case bago mag-investigate. Ganon din ito si House House Prosecutor Spokesman, si Attorney Anthony, however you call it, Audi Bukoy. Saan ba kayo kumuha ng batas na yan? Pag pinag-usapan natin, batas for batas tayo. Okay? Unang-una, general law or general rule, lahat po ay iniimbestigahan ng ombudsman patungkol sa pagtanggal sa trabaho or patungkol sa pagbibilanggo kung may kasalanan ginawa patungkol sa krimen. Tandaan ninyo, nung binigay ni Joel Chua ang kopya ng report ng Committee on Good Government, ang report na yun ay nagre-report na may parang tinataya na merong pagnanakaw sa pera ng confidential fund nang dahil sa ebidensya na mayroong mirigris piatos. Anong gagawin ng ombudsman? Sabi ni Ombudsman Martires, alam nga naman namin itatapon yan. Alam naman, basahin lang namin yan sa comics. O di ba, kulang na lang sabihin niya, alam nga naman pampunas namin sa puwit yan. Di siyempre, aksyon na namin yan kasi trabaho ng ombudsman ang kumaso. O di, pinasagot ngayon ng ombudsman. Ang pakay ng ombudsman, hindi para tanggalin si Sara. Hindi para suspendin si Sara, kundi para malalaman kung maghahanda sila ng criminal case na isasampa sa Sandigan Bayan laban kay Sara. At laban sa, tandaan nyo, may siyam pa na iba na kinasuhan nyo. So, yung siyam na yun, pwedeng sabihin, magdidiretso sila ng investigasyon at ang target ay hindi lang si Sara, pati yung siyam na opisyal ng bayan. Kaya, maghunos dili po kayo, wag po kayo maniwala. Tinatawag nila sarili nila na legal luminary. Ay, ambot sa inyo. Mangyari niyan, sabi na ni sabi ng mga Ilocano, adyak maawatan. Ay, nako, wag kayong magtiwala sa mga kunwari, mga magagaling. Nagkakamali din sila. Ngayon, para mabisto natin mali sila, ito ngayon ibinangga ko sa kanila, yung batas mismo.
Yung batas mismo nagsasabi. Ang batas nagsasabi, ilbalik kong batas. Ang batas nagsasabi na sa Section 21 na binabanggit ni Laila de Lima, sinasabi rito, the office of the ombudsman shall have disciplinary authority. Tandaan yung word na disciplinary. Tinatanong ko yung kaibigan ko si Rosalie. Ano ba ibig sa disciplinary? Disiplina. Hindi siya pagkukulong. The office of the ombudsman shall have authority to discipline over all elective and appointive officials. Except impeachable officials. Kasi sa impeachment, matatanggal mo sa trabaho yung mga impeachable officers kagaya ng presidente, kagaya ng vice-presidente, gaya ng Supreme Court Justices at saka Chief Justice, kagaya ng commission, human mga constitutional commissioners at saka chairman at saka ombudsman. 5 lang yan sila, 5 lang, wala nang iba. Matanggal mo sa trabaho sa pamamagitan ng impeachment lamang. Kaya walang authority ang ombudsman na makialam sa trabaho nila kung tanggalin sila o hindi. Pero may kapangyarihan ng buong buo ang Office of the Ombudsman para kasuhan sila sa Sandigan Bayan at ipakulong. Nangyari na rin po yan kay Renato Corona. Na-impeach siya, natalo siya sa impeachment, pero at the same time, kinasuhan siya ng ombudsman ng kasong ill-gotten wealth, unexplained wealth. Kasi nakita sa mga ebidensya na sinumiti sa impeachment court laban kay Corona na maraming pera na pumasok sa mga bank accounts ni Corona at saka asawa niya at saka anak niya. At hindi nakalagay sa SALN, hindi nakalista sa Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Sa makatwid, nung ipinasa sa Sandigan Bayan, acquitted ng Sandigan Bayan, absuelto si Corona. Sapagkat napatunayan naman na ang mga pera ni Corona ay nanggaling una sa kanyang sweldo, kita ng asawa niya, kita ng mga anak niya, at nagbenta pa sila ng property diyan sa Bustillos sa Sampaloc. Sampaloc ba yung sakop nun? Parang Sampaloc o Ligarda. No? Tapos, ang mahal, ibinenta po yan sa Manila City Government at ginawang public market. Katapat yan ng train station ng LRT Line 3 diyan sa malapit sa San Beda University. Malapit sa Mendiola. So, na-absuelto si Corona. Nakakaawa naman si Corona. Convicted siya ng impeachment court pero absuelto siya sa Sandigan Bayan. And the same thing na ini-emphasize ko lang yan na walang mali ka dyan, Madam Leila, sa pagsabi na walang jurisdiction si ombudsman na aksyonan ang reklamo laban kay Sara. In the same thing, mali po si Attorney Bukoy at saka si Attorney Joel Chuan magsabi na patapusin mo ng impeachment bago mag-imbestiga. Wala pong batas nagsasabi ganoon. Ang sinasite nila yung kaso ni Aniano Desierto kung saan tahasang sinasabi ng Supreme Court na bawal kasuhan si Aniano Desierto habang may impeachment. Bakit? Kasi po, ang kaso na sinampa kay Aniano Desierto ay disbarment, patanggal sa kanya sa bilang abogado. Ngayon, hindi ka pwede, pag dinisbar mo si Aniano Desierto, iyan ang kwalifikasyon para ikaw maging ombudsman. Hindi ka pwede mag-ombudsman kung ikaw ay hindi abogado. So, ibig sabihin, para mo na rin tinanggal si Desierto sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng pagdisbar at hindi sa pamamagitan ng impeachment. Kaya, desisyon ng Supreme Court,
ay i-impeach niyo muna bago niyo i-disbar. Naintindihan mo na, Lay? Eh, inanililyang yung tao eh. Tapos, may kaso din yan nakagawa kay Attorney Mujica ng Deputy Ombudsman na ganun din ang kaso. Ang problema noon ay akala nila yung Deputy Ombudsman ay impeachable officer. Hindi rin. Nevertheless, kasama po sa trabaho ng tao, magiging judge ka, hindi ka pwede magiging judge kung hindi ka abogado. So, ibig sabihin, bago mo tanggalin ang judge, ang justice ng Supreme Court, ipa-impeach mo muna ang justice Supreme Court bago mo pailan ng disbarment. Kagaya kay Corona, kung pwede na kasuhan ng disbarment kung gusto nila. Ganun po yun. Kaya, huwag kayo maniwala yan sa mga nagaling-galingan, legal luminary ko, no? Ay, ambot sa inyo, ah. Oh. Ay, ito lang po ang puntos ko dyan. Yung batas ay pinipilipit ninyo ayon sa kung anong gusto nyo mangyari. Sabi naman ni Ting Carol, hanggang June 30 na lang yan, expire na si Buknoy bilang tagapag-ingay. Si Bukoy, di Buknoy. Inaalala ko to ni si Bikoy. Naalala mo yung relay si Bikoy? Yung nagsinungaling. Testigo si ni Trillanes eh. Lumalabas na sinungaling, niloko pa niya si Trillanes. Loko si Bikoy eh. Chico Daniel, ikaw na tama, marami silang mali. Okay, pinakita ko na nga po eh, hindi ka pa maniwala. Sa akin, batas na pinakita ko sa iyo ah. Jojo Jariel, minamalas na si Lalay Sabang. Girly Dotillas, dapat mag-migrate na sila sa Jupiter para yung batas nila masusunod doon. Si Ginaline Isaac, pwede ba magtanong Dr. Toto, iba-iba mga abogado ang mga pinag-aralan niyo. Bakit magkakaiba ang paniwala? Alam mo, nagkakaiba ng paniwala. Dito, pansinin natin si Leila de Lima. Ang isang dahilan to kung bakit iba yung kanyang paniwala, dahil nagkamali siya ng interpretasyon. Yan lang po. In fairness to Leila de Lima. Wala din ako nakita dito na mali sa kanyang ginawa, maliban na lang sa nagkamali lang siya. Ito naman, si Joel Chua, ay nagkamali rin. Sabihin ko lang nagkamali rin. Ganon din si Attorney Bukoy. Hindi Bikoy, Attorney Bukoy. Ito naman kasi sila, mahilig kasi sila magsalita muna, na magsalita. Hindi muna nila tine-check ang batas. Kung tine-check nila, ang sakop lang pala ng pagbabawal ay kung disbarment. Kasi ang disbarment, pagtanggal sa trabaho. Or administrative, yung disciplinary, tatanggalin sa pwesto o di kaya i-suspindihin. Kaya bawal makialam ang ombudsman para sa pagpatanggal sa pwesto sa mga impeachable officers gaya ng presidente, vice-presidente, constitutional commission chairman and commissioners, ombudsman, at saka Supreme Court justices and chief justice. Ganun po yun. Sige ha. Buyit Tiking, finger red number. Okay. Si Maria Alexander Topas, good afternoon, Attorney Engineer, Daddy To. Okay. So, JJA, when emotion is high, intelligence is low. Tama siguro. Nadala lang siguro ng intelligence, ng emotion. Yung naging bar placer si Dilima, wala pa kasi galit sa at puot. Tama ka naman. Badrudin, Andan, watching from Davao City, always watching, Toto Casting. Daghang salamat sa mga taga Davao region. Regina Tangpos, De Lima, Saba Queen, Tanda, Burikat. Daw naman. Pag naman tawagin si ganun si Leila De Lima, I respect her for her being an intelligent woman when it comes to law. Tapos Pris Perez, maya pabingi sa lahat ng mga kabalin ko. Joel Diso, ang alam ni Dilima ay Saba. Huwag naman, siguro. Okay. Hanggang dyan lang siguro tayo. Andrea Guico, watching from Singapore. Lisa Tanaka, God bless to Dr. Toto. Kayo ang bagay sa Senado. Cesar Hugar, tama ka, attorney. Ed Tan, he
Mayad gid kita. Kita nga Ilonggo, mayad gid ah. Duro karako Ilonggo diya. Rinaldo Balillos, tama si Dilema, kailangan may impeach mo na. Hindi, mali. Diyan ka na naman mali, Rinaldo Balillos. Pinakita ko na nga batas sa iyo eh. Tag-iba ka pa na. Huwag ka naman magpakabubo. Please lang. Tinkarol, Pastor Rodi Rabi. Okay, Chico Daniel. Okay, hanggang dyan lang. At least alam nyo ng batas, ha? Okay? Dyan lang yan.